Alright, mga idol, pag-usapan natin ang naging viral na video. Mula sa Amerika po yan, unang nasilayan at nasilayan sa social media. Patungkol ito, mga idol, kay President Ferdinand Marcos Jr. na ayon sa video na yan, mga idol, ay humihit-hit o gumagamit ng illegal drugs itong si Ferdinand Marcos Jr. ayon sa video na yan. So pakinggan natin, mga idol. Hinamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ang mag-drug test. Kaso po ay napaglabas ng mga video ni PBBM. Ito po si PBBM na gumagamit daw ng droga. Nasa floor na balitang yan si Maricel Alini. Pinulutan sa may rally sa Los Angeles, California si Pangulong Bongbong Marcos. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pagdodroga ng Pangulo. Pinagre-resign at tinawag din nilang bangag si PBBM. Ang Maysok ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Minsan na nga rin tinawag na bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM. Present sa Maysok rally si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ipinost din ni Roque ang screenshot ng video na pinagtingin niya sa tunay na picture ni Pangulong Marcos. Welta dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Nakita mo naman. Paninira. Ayaw na magpatulan ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. It's quite pathetic. Nakarating na rin sa DILG ang video. Peke raw ito na maaaring ginawa gamit ang Artificial Intelligence o AI. Bilang patunay, pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pala, magkaiba na raw ang dalawa. Sa litrato pa lang, nakita ko lang, hindi po ang Pangulo ito. It is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation. Tapos isasabi mo ito on a very malicious level. Bakit kailangan gawin sa ako? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na peke ang video sa may rally. We can confirm that this is really an edited video or a fake video. According to our analysis sa fake video, mapapansin ninyo that the lighting is not consistent. Parang nakita maliwanag, the rest is madilim. Para naman kay Defense Secretary Iponcio Loro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Posibleng sinadya raw na sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa justisya. Itinanggi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ng grupong Maysok sa naturang video. Sa inilabas na pahayag ng partidong PDP, sinabi ni Duterte na matututukan lang ang isyong ito kung sasailalim sa hair follicle drug test si PBBM. Kung magnegatibo, tsak na mawawala raw ang agam-agam sa kanya ng publiko. Wala pang tugon ng palasyo tungkol dito. Dami nang itinanggi ni Pangulong Marcos na gumagamit siya ng illegal na droga. Alright, mga kaibigan, yan ang balita mula sa UNTV. Mga isyong naglabasan, mga kaibigan, kasabay ng State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ito'y may kinalaman sa isang video na di umano'y gumagamit ng illegal drugs ang presidente. Bagamat may mga opisyal ang gobyerno, ayon kay Abalos, mga idol, isang malaking fake ang naturang video
isang malaking paninira kay Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman kay Lucas Bersamin, ang kanyang secretary, ito'y isang Koreano at malinaw na ito ay paninira sa presidente. Ayon naman mga idol, ito kanya-kanyang depensa para sa kanilang mga amo. Ayon naman kay Gilbert Chuduro, isang malaking fake ang naturang video at malinaw na paninira at may plano talagang i-destabilize ang ating gobyerno. Ang hamon mga kaibigan ng former president, bagamat una niyang itinanggi na walang kinalaman ang maisog rally sa naturang video, gayon lang naman na inaakusan ang presidente na gumagamit ng droga. Bakit itong mga nagdidipinsa sa presidente? Si Gilbert Chudoro, si Abalos, sila mga idol, panay dipinsa. Bakit wala man lang nagsabi na totoo sa presidente? Bagkus puro sila band-aid solution. Band-aid solution mga idol. Bakit ko nasabing band-aid solution? Kung ikaw ay mahal mo ang isang presidente, bakit wala man lang nagsuggest? Wala man lang nagsuggest na sinabing, well, mainit lang naman yung usapin na yan na kisyo. Mainit lang naman ang isyong yan at inaakusahan ang presidente. O sige, hihikayatin natin ang ating presidente na mag-undergo ng drug test, ng follicle test. Alinsunod sa inyong inaakusa, alinsunod sa inyong hinihiling na mag-undergo ng drug test through follicle test ang presidente. Pero sa ating nakikita, si Abalos todo depensa, band-aid solution ang kanyang depensa. Si Gilbert Chuduro, band-aid solution ang kanyang depensa. Sino pa? Si Marcos Jr., band-aid solution ang kanyang depensa. Ito mga idol, lumalabas lang na wala man lang naging totoo kay Marcos. Wala man lang nagpakatotoo at pinitik si Marcos, bro, sir, boss, amo, ganito na lang ang gawin natin. Magtakda tayo ng isang araw sa plaza, imbitahan natin yung mga taong nag-aakusa at imbitahan natin ang lahat ng vloggers, media, broadcast, print media, at lahat ng ating mga kababayan. Kung ako naman sa katayuan ng isang presidente na inaakusahan na ako'y isang bangag, isang drug addict, ay sasabihin ko sa aking sekretary, sa aking press secretary, sasabihin ko automatic, ihayag mo sa taong bayan na ako'y mag-undergo ng follicle test sa ganitong pizza at sa plaza. Pero mahirap mga idol, parang ikaw ay isang tao na inaakusahan ka na ikaw ay isang aswang pero binabaliwala mo yung akusasyon sa iyo, anong iisipin ng taong bayan? Wala kang sinasabi na tugunan ang hamon ng taong bayan. Ako, halimbawa, sinabihan, ay, si Elmer Cirilo, aswang yan. Abay, sasabihin ko agad,
Paano mo nasabi? Patunayan mo. Oh. At papatunayan ko rin sa'yo na hindi ako aswang. Ha? Ganyan lang yan mga idol. Pero kay Marcos Jr., mga idol, inaakusahan siya na isang bangag at gumagamit ng illegal drugs, ay wala siyang masabi. Hindi siya makakasa sa hamon ng taong bayan. Ngayon, hinamon siya ng former president para matapos ang agam-agam ng sambayanang Pilipino na ikaw ay hindi drug addict at ikaw ay hindi gumagamit ng illegal drugs. Bakit hindi mo gawin ang mag-undergo ng political test sa isang plaza sa harap ng taong bayan, sa harap ng mga Pilipinong bumuto at nagtiwala sa iyo, upang sa ganon maibalik ang tiwala ng sambayanang Pilipino para sa iyo? Kung karapat dapat, yun ang dapat mong gawin. Pero sa nangyayari ngayon, andyan si Abalos, kudak ng kudak, pero wala man sinasabi, puro band-aid solution. Andyan si Gibo Chodoro, kudak ng kudak, band-aid solution yung kanyang sinasabi. Andyan yung anak mo, kumudak din, band-aid solution din yung kanyang sinabi. Andyan si Press Secretary Lucas Bersamin, anong sinabi? Hindi naman siya yun, Koreano yun. Anong sasabihin ko? Paninira yun, paninira yun. Isa rin siya mga idol, bilang isang inappoint ng presidente. Kung ikaw ay may tiwala, may pag-ibig sa iyong presidente, prangkahin mo, bro, brad, mahal na Pangulo, sir, boss amo. Tugunan natin yung kanyang hamon upang matapos at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Parang hindi ka natawagin na adik, wala kang ginagawa, samantalang si Pastor Kibuloy ay sinasabihin mong harapin na lang ang lahat ng kaso laban sa kanya at huwag nang magtago. Ang tapang mong magsabi nun pero ikaw takot kang kumasa sa hamon ng taong bayan. Kaya't nabubuo sa isipan at interpretasyon ng taong bayan na ikaw ay mayroong tinatago at malaki ang iyong agam-agam sa iyong sarili na hindi kumasa sa hamon ng bayan. Dahil kung ikaw, sabi ko nga, masakit tanggapin at masakit sa kalooban na ikaw aakusahan ng Pilipino na isang aswang. Pero inakusahan ka na sinabihan ka, itong si Marcos, isang aswang ito. Inakusahan ka na pero wala kang pagtugon. Wala kang sinabing, hindi ako aswang. Kung inaakusahan mo ako, patunayan mo at papatunayan ko rin sa iyo na hindi ako aswang. O ganun lang yun. Ang hamon ng taong bayan, ang hamon ni former president, para mawala yung agam-agam ng taong bayan na hindi ka gumagamit ng illegal drugs. Abay, anak ng tipaklong naman. Mr. President, kumasa ka na sa political test na hinihingi ng sambayanang Pilipino upang hindi mawala ang tinatawag ng taong bayan na respeto sa isang inihalal na presidente. Pero kung patuloy kang magbubulag-bulagan, tuluyang mawawala ang moral ascendancy na iyong iniingatan, na tinitingala
ng sambayanang Pilipino. Mag-isip po tayo, mga kaibigan, lalo na itong mga sekretary ni Marcos. Hindi puro depensa. Paminsan-minsan, isipin nyo ang inyong sinasabi. Kung ito ba'y katanggap-tanggap sa sambayanang Pilipino? Kung ito ba'y nararapat na solusyon? O ito'y nananatiling band-aid solution? Magandang gabi, Pilipinas.